Sa bawat sulok ng ating bayan, may mga kwentong hindi isinulat sa libro. Mga lihim na binubulong ng hangin. Mga alingaw ng nakaraan na patuloy na pumabalik. Ito ang hiwaga at lagim. Makinig ka bago pa mahuli ang lahat. Sa mga baryo, may mga bahay na hindi na pinapansin. Luma, sirang bubong, natatakpan na ng mga gumagapang na halaman. Akala ng mga tao, iniwan lang ito ng may-ari. Pero ang totoo, hindi nila ito basta iniwan. Tumakas sila. Dahil may mga gamit na, kapag ginalaw mo, gigisingin mo rin ang alaala ng mga hindi na dapat maalala. Sa kwentong ito, pakinggan ang sinapit ng isang lalaking bumalik sa lumang bahay ng kanyang pamilya na sanay na natili na lang sa pagkakasara. Mayo noon at nagpasya si Daniel na umuwi ng probinsya matapos ang 5 taong pagtatrabaho sa Maynila. Namatay na ang kanyang lola at siya na ang itinalagang magayos at magbenta ng lumang bahay sa San Marcelino, isang maliit na barangay sa gilid ng bundok. Walang masyadong signal ng cellphone sa lugar, walang wifi, pero para kay Daniel, ito'y pagkakataon para makaiwas mula sa stress ng syudad. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ng amoy ng alikabok, amag at luma. Nakaluklok pa rin sa sala ang lumang aparador na may ukit. At ang cabinet sa silid ni Lola Remedios ay hindi na bago mula nung huling bisita niya. 8 taon na ang nakalilipas. Ang dami pa rin palang gamit dito. Parang anytime babalik lang si Lola, galing palengke. Pero ang pinakanakatayo ng balihibo ko, walang kahit konting alikabok sa ibabaw ng takador. Para bang may naglilinis pa rin? Hello? May tao ba? Tahimik. Walang sagot. Pinagpaglang niya ang narinig. Baka pusa lang daw ng kapitbahay. Pero habang tumatagal sa loob ng bahay, parang may presensyang nakamasid. Hindi masama, pero luma, pagod, malungkot. Kinabukasan, sinimulan niya ang linisin ng bahay. Tinapon ng mga lumang tabing, pinunasan ng bintana, at binuksan ng mga lumang baul. Isa sa mga ito nakapadlock pa at may nakasulat sa ibabaw ng kahoy. Huwag buksan, Remedios. Bakit may babala? At bakit parang may kaluskos kahit walang hangin? Sa likod bahay, may nakatali pang matandang asong itim. Si Pido. Natila siya lang naiwan mula sa mga alaga ng kanyang lola. Matanda na si Pido. Halos di na makalakad na maayos. Pero nang makita si Daniel, tumahol ito. Hindi sa tuwa, kundi parang may babala. Uy Pido, buhay ka pa pala. Huwag kang matakot, ako to si Daniel. Bakit parang ayaw mo kong pumasok sa bodega? Sa likod ng bahay, may isang maliit na bodega na puno ng mga gamit. Sirang upuan, lumang altar, at isang antigong baul. Hindi ito ang baul na nakita niya kahapon, kundi mas luma pa. Kulay itim, kalawangin, tila ginamitan ng alambre para di mabuksan. Si Daniel, dala ng kuryosidad, sinubukang putulin ang alambre gamit ang kalawanging plies na nakita niya sa ilalim ng lababo. Ang weird. Bakit kailangan pang itali ng ganito?
para lang sa baul. Pagkabukas ng baul, isang bugso ng hangin ang tila sumalpok sa kanyang mukha. Parang may nakaimbak na amoy ng libingan ng usok insenso. Sa loob, may mga lumang kasulatan, sulat kamay na parang dasal. Mga lumang larawan ng isang babaeng nakasuot ng itim at isang maliit na kahon. Nang buksan niya ang kahon, may laman itong maliit na anito. Inukit na figura ng babae na may mata na tila totoong tumitingin. Biglang tumawol ng malakas si Pido. Halos mapunit ang boses na sa lakas. Ano ba, Pido? At sa paherayong sandali, bumagsak ang isang upuan mula sa loob ng bahay. Kahit walang hangin. Sa pagkita ng pagkagulat, napansin niyang ang anito ay parang umiinit sa kanyang palad. Parang hindi ako dapat nandito. Gabi ng araw na iyon, hindi makatulog si Daniel. Sa bawat kaluskos ng bahay, sa bawat pag-ungol ni Pido sa likod bahay, tila may paalala na may nagising siya at hindi yun natutuwa. Gabi na, nakahiga si Daniel sa lumang kama sa silid na minsan naging kwarto ng kanyang lola. Tahimik ang paligid, pero hindi mapakali ang kanyang diwa. Sa dilim, bawat pader, bawat haligi, tila may sariling hinga. Ang ingay pala ng katahimikan sa probinsya. Hindi ko maalala na ganito ito nung bata pa ako. Sa kalagitnaan ng gabi, nanaginip si Daniel. Isa yung malabong paghungot. Nasa loob pa rin siya ng lumang bahay. Pero tila mas luma, mas itim ang paligid. Sa sahig ng sala, may isang babaeng nakataligod. Nakaupo. Duguan ang suot. Lola? Lola, ikaw ba yan? Dahan-dahan itong tumingin sa kanya. Walang mukha. Isang anino lang na hugis babae. Sa kanyang kamay hawak-hawak ang anito. Biglang bumaka ang sahig. Nahulog si Daniel sa dilim. Panaginip lang. Basa ng pawis si Daniel. Nanginginig ang kamay. Ngunit pagtingin niya sa paanan ng kama, nandaon ng kahon at ang anito ay wala sa loob nito. Lumingon siya sa gilid. Sa ilalim ng kama, may mga gasgas sa sahig. Bagong-bago. Parang may gumapang palabas. Hindi ito normal. Bumangon siya at sinindihan ang lumang lampara sa tabi ng kama. Ngunit sa liwanag nito, nakita niya sa salamin sa gilid ng aparador may nakatayong sa likod niya. Isang babae, nakatitig, walang mata. Paglingon niya, wala naman. Lola, kung ikaw ito, patawad po. Pero ano ba talaga itong iniwan mo rito? Hindi na nakatulog si Daniel. Sa bawat oras, naririnig niya ang tila mahinang pabulong. Sa ilalim ng bahay, sa likod ng pinto, sa loob ng mga dingding ng kahoy. Isang kaluskos at tila matagal nang gustong lumaya. Kinabukasan, muling naglakad si Daniel papunta sa kabilang purok. Sabi ng isang matandang kapitbahay, may isang kilalang albularyo roon, si Mang Lirio. Tahimik ang paligid. Malapit sa gubat ang bahay ng Mang Lirio. Yari sa kawayan at pawid. Mababa ang bubong at sa harap ay may mga nakasabit na tuyong dahon, tandang at bote. Magandang umaga po.
Alam ko na kung bakit ka nandito. Po? May dinala kang hindi dapat kinalaw. At may nagising kang hindi mo alam kung paano mo pipalik sa pagkakatulog. Sa loob ng kubo ni Mang Lirio, amoy insenso at dahon. May lumang altar. May mga anting-anting. Isang nakabukas na lumang libro. May sulat kamay. May simbolo. Anito ang tawag diyan. Hindi laruan. Hindi dekorasyon. May kaluluwang nakatali diyan, Daniel. Galing po sa lumang bowl ni Lola. Hindi ko alam na may laman yun na ganun. Hindi lahat ng iniwan ng matanday pamana minsan pasanin. Kinuha ni Mang Lirio ang isang maliit na botelya ng itim na langis at pinatakan nito ang isang papel na may sulat sa baybayin. Nang mailapit ito sa anito, may nagpapantay at galit siya. At kung hindi mo ito maipapalik sa dating kalagayan, baka ikaw ang gawin bago siyang sisitlan. Ano pong ibig niyang sabihin? Ang mga anito, kung hindi maayos ang pagkakasarado, naghahanap ng masisilungan. Binigyan siya ni Mang Lirio ng panandiliang proteksyon. Isang pulseras ng itim na sinulid. May tila butil na sungay sa gitna. Kapag nagsimula ng lumawang ang buhol, ibig sabihin, malapit na siya. Bumalik ka rito bago yan mangyari. Gusto ko lang malaman kung ano nangyari kay Lola. Pero parang mas malalim pa ito. Sa pag-uwi ni Daniel, mabigat na ang hangin. Ang liwanag ng araw ay tila lumalamlam habang siya ay papalapit sa lumang bahay. Parang may aninong sumusunod. Lagi na lang sa gilid ng mata. Pagdating sa bahay, agad napansin ni Daniel ang kakaibang katahimikan. Wala ang mga karaniwang ingay mula sa kalsada. Parang inilihim ng oras ang buong paligid. Sa lumang kwarto ng kanyang lola, napansin niya ang ilang gamit na tila gumalaw ng kusa. Ang baul, bukas na ulit. Sigurado akong isinara ko ito. Dahan-dahan niyang nilapitan ng baul. Sa ibabaw nito ay lumang larawan ng kanyang lola. Kabataan pa ito. Nakasuot ng puting saya. Nakatayo sa gitna ng kakahuyan. Sa likuran niya, isang aninong hindi pamilyar. Sino itong nasa likuran niya? Napahawak siya sa sintas ng kanyang pulseras. Mahigpit pa rin ang buhol. Pero ramdam niyang may pasensya na sa paligid. May tao ba rito? Umakyat si Daniel. Ang sahig ay lumalangit sa bawat hakbang. Pero may isa pang tunog na tila kasabay ng kanyang galaw. Pagdating sa lumang silid ng kanyang lola sa itaas, malamig. Masyadong malamig para sa isang hapon ng tag-araw. Sa aparador, nakasabit pa rin ang lumang damit ni Lola. Ang puting saya sa larawan. Sa salamin ng aparador, may bakas ng kamay. Maliliit. Parang galing sa loob. Lola, ano ba talaga itong iniwan mo sa akin? Tumigil siya. Ang awitin ay pamilyar. Hindi niya alam kung saan niya narinig. Pero para bang inaalala ng kanyang katawan ang melodiya kahit hindi ng kanyang isipan. Mula sa likod ng kortina, may kaluskos. May tao ba dyan? Napatras si Daniel. Muling sumulyap sa aparador. Nawala ang bakas ng kamay. Tahimik na muli ang paligid. Pero hindi siya nag-iisa.
Naalala niya ang sinabi sa kanya ni Mang Lirio. Kung lalapit siya, mag-iiwan siya ng mga alaala mula sa panaginip, mula sa mga gamit, mula sa salamin. Dahil ganun ang paraan nila ng pagbabalik. Bakit parang bumabalik ang nakaraan? Sa gabi ring iyon, hindi mapakali si Daniel. Sa bawat sulok ng bahay, parang pakiramdam niya may mga matang nakamasid. Kaya't pinili niyang matulog sa dating silid ng kanyang lola. Doon kung saan niya unang narinig ang kaluskos. Siguro, kung may sagot, nandito sa panaginip. Sa kanyang panaginip, muling bumalik si Daniel sa nakaraang panahon. Umaga, mainit. Nasa harapan siya ng bahay at buhay pa ang kanyang lola. Naglalaba ito. Nakasuot ng puting saya, kumakanta ng lumang awitin. Ngunit ang awitin ay unti-unting bumabagal. Hanggang sa tumigil, ang paligid ay biglang dumilim at ang lola sa panaginip hindi na ang lola na kilala niya. Lola? Hindi lahat ng alaala ay dapat muling gisingin. Sa panaginip, inakay siya ng matandang lola papasok sa kakahuyan sa likod ng bahay. Dito, may lumang balon, natatakpan ng kahoy at buhol-buhol na damo. Itinuturo ito ng lola at sa bawat hakbang ni Daniel palapit, lalong bumibigat ang hangin. Anong meron dito? May iniwang kasunduan. Dapat ay tuldukan. Sa biglang pagdilim ng panaginip, naramdaman ni Daniel ang kamay na humawak sa kanyang braso. Hindi kamay ng lola, kundi malamig, matulis at parang hindi tao. Bakit ka bumalik, Daniel? Ha? Nagising siyang pawis na pawis kahit malamig ang paligid. Tumingin sa paligid, nasa silid pa rin siya pero nasa tabi ng kama. May bakas ng putik tulad ng sa panaginip. At sa mesa, isang papel mula sa lumang diary ng kanyang lola. Kung hindi mo kayang tapusin, anak, huwag mo nang pilitin. May mga multo na sa puso pa lang gumagapang na. Muli siyang napatingin sa lumang larawan ni lola. Ang puting saya, ang anino sa likuran. Hindi ito panaginip lang. Isa itong babala. Kinabukasan, maaga pa lang ay muling naglibot si Daniel sa paligid ng bahay. Sa kaliwang bahagi, napansin niya na ang bintanang kahoy na dati maigpit na nakasara, ngayon ay bahagyang bukas. Imposibleng kusang bumukas ito. Itong bintanang ito. Halos di ko na nga mabuksan kahapon. Lumapit siya, sumilip sa loob. Isang anino. Hindi malinaw pero naroon sa sulok ng lumang silid. Parang nakatayo. Parang naghihintay. Biglang nawala. Sino yan? Wala siyang sagot. Pero sa silid, may isa na namang pagbabago. Ang antigong cabinet ay bukas. At sa loob nito, isang puting saya, luma. Halos katulad ng sa panaginip niya. At sa bulsa ng saya, may sulat. Binalik mo ako kaya papalikan kita, El. Natigilan si Daniel. El? Ang kanyang lola ba ang sumulat nito? O may ibang gumagamit ng kanyang pangalan? Habang hawak niya ang saya, isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan sa likuran niya. Pero sarado lahat ng pinto't bintana. Hindi ka na matahimik, no? Ang sambit ni Daniel.
Sa gabing iyon, hindi na siya nagbukas ng ilaw. Umupo lang siya sa gitna ng sala. Pinakiramdaman ang katahimikan ng bahay. At doon niya narinig muli. Kaluskos, isang hakbang papalapit. Mula sa kisame, mula sa itaas. Hindi ako natatakot. Pero hindi na ito tila normal na kaluskos. Para na itong naglalakad na mabigat, mabagal, na tila nasasaktan sa bawat hakbang. At sa mismong ibabaw ng sala, may biglang pagbagsak. Ano yun? Pag-akyat niya, wala siyang nadatnan. Pero sa gitna ng saig ng lumang silid, may bakas ng paa, basa, may putik at tila may dugo. Sa tabi nito, mga lumang litrato ng kanyang lola na ngayon ay may lamat eksakto sa mukha nito. Magsisimula ng sumanib ang kanyang alaala, ang kanyang panaginip at ang katotohanan. At sa kanyang pagtutuklas, mas lalo niyang maiintindihan. Hindi lang alaala ng lola niya ang naiwan sa bahay na ito. Kinabukasan, hindi na mapakali si Daniel. May kung anong humihila sa kanya palabas ng bahay. Parang ay tinig na tumatawag mula sa likod bahay. Dati, ang bahagi ng lupang iyon ay tinamnan lang ng kamoting kahoy. Pero matagal na rin pinabayaan. Ngayon, puro matataas na damo at isang puno ng mangga na tila nabubulok sa kinatatayuan nito. Parang may ibinaon dito. Parang may tinatago. Sa paanan ng puno, may nakosling bahagi ng kahoy. Parang takip, lumang tabla. Inukit ang isang letrang L. Inalis ni Daniel ang mga tuyong dahon. Tinignan niya ng mabuti. Sa pala itong pinto. Parang papunta sa isang maliit na lungga sa ilalim ng lupa. Bakit may trapdoor dito? Pumasok siya. Ang daanan ay masikip, malamig at puro agiw. Nang makarating siya sa dulo, may maliit na silid na bato. Parang sinaunang taguan. Sa gitna, isang baul. At sa loob ng baul, mga gamit pampata. Lumang manika, sapatos, at isang maliit na unan na may nakabordang pangalang Lucinda. Hindi ito pangalan ng lola ko. At doon niya napansin ang isang lumang sulat. Siniksik sa ilalim ng unan. Sunog ang mga gilid, pero mababasa pa rin. Hindi ko siya kayang itapon. Hindi ko siya kayang iwan. Kaya ko siyang itago. Dito. Kung saan walang makakaalam. Patawad. Anak. Nang bigla, may kumaluskos sa likod niya. Paglingon niya, isang batang babae. Puti ang suot. Putik-putik ang paa. Nakatingin sa kanya. Hindi siya gumagalaw, pero lumuluha. Nahanap mo na ako. Lucinda? At sa mga mata ng bata, nandoon ang hinanakit, ang lungkot, at ang panghingi ng hustisya. Nais ng kaluluwa ni Lucinda na marinig, maalala, at tuluyang makalaya. Sa gabing iyon, muling nilinis ni Daniel ang paligid ng bahay. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kapayapaan. Pero alam niya, hindi pa rito nagtatapos ang lahat. 2 araw matapos ang pagkakatuklas ni Daniel sa silid sa ilalim ng lupa, isinagawa ang isang simpleng seremonya. Walang kabaong, walang litrato, pero nandoon ang ilang gamit ni Lucinda. Ang sulat ng kanyang ina at ang isang puting kandila. Sa likod na bahay mismo,
Sa paanan ng punong mangga, tinaos ang burol. Kung may kaluluwang na pag-iwanan, ngayong gabi, gusto kong malaman mong hindi ka na nag-iisa. Kasama niya si Mang Andres, ilang kapitbahay at si Aling Norma. Lahat ay nagdasal. Lahat ay nag-alay ng katahimikan. Sa mga mata ni Daniel, parang muling naibalik ang buhay ng luma nilang bahay. Ang dating dilim, unti-unting nagkakulay. Matagal ng panahon ang lumipas, pero ang hinagpis ay nanatili sa hangin. Salamat at natagpuan mo siya. Bago sila tuluyang umalis, nilagay ni Daniel ang sulat ng ina ni Lucinda sa ilalim ng kandila. Ang apoy nito'y umilaw ng maliwanag bago biglang namatay ng kusa. Isang huling ihip ng hangin, isang huling kaluskos, at pagkatapos, katahimikan. Kinabukasan, ibang-iba na ang pakiramdam. Parang gumaan ang hangin. Wala na mga tunog sa gabi. Wala na ang kaluskos sa kisame. Si Daniel, sa unang pagkakataon, ay muling nakatulog ng mahimbing. At na magising siya, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi nadama. Kapayapaan. Lumipas ang isang buwan, tahimik na ulit ang lumang bahay. Inayos ito ni Daniel. Dahan-dahan, mula kisame hanggang sahig. Para bang sa bawat pako at pintura, isa-isang ilibing ang mga alaala ng takot. Pero hindi rin niya binura ang lahat. Nanatili ang lumang aparador. Nanatili ang larawan ng pamilya sa lumang sala. At sa ilalim ng puno ng mangga, nariyan pa rin ang kandila. Natunaw na pero hindi inalis. Hindi ko naman lubos maintindihan ng lahat, pero alam kong may dahilan kung bakit ako ang pinabalik sa bahay na ito. Minsan daw, hindi lang multo ang bumabalik, kundi alaala. At minsan, sa pagitan ng hangin at katahimikan, may mga kwento tayong muling maririnig. Hindi lahat ng lumang bahay ay dapat iwasan. Pero ang bawat isa, may iniingatang sekreto. At kung makikinig ka ng mabuti, maririnig mo pa rin ang mga kaluskos ng luma. Salamat sa pakikinig sa kwento ng Hiwaga at Lagim. Kung gusto mo pang makarinig ng mga kwentong kumakaluskos sa dilim, huwag kalimutan mag-subscribe at makinig ka ulit bago pa mahuli ang lahat.